Hey, what's up? Ako nga pala si Kake ng Republican Syndicate at nais kong pakilala sa inyo ang partner natin na si Mama Bear. Yeah. Gusto ka naman, Mama Bear? Okay naman. Kamusta ka na? Ito, ayos lang. Buti naman. So, may Mm. nakita ako sa Facebook na Mm. ito ang yung pinost niya sa group. Pag kinasal ba sa Pilipinas, tapos nag-file ng divorce dito sa bansang ito, pati ba sa Pilipinas divorce na rin kayo or mare-recognize ba ng Pilipinas yung divorce papers na na-file sa bansang ito? So, ang topic natin is, worth it ba na magpakasal kayo or mag-stay na lang kayo maging mag-partner? Anong idea mo? Ano masasabi mo to, Papa Bear? Siguro depende ngayon sa sitwasyon kung nagsasama sila o hindi sila nagsasama. Pero pag nagmamahalan kasi kahit malayo, di ba? Kung okay naman talaga sila, yung kilala nila yung isa't isa, tapos mahal nila yung isa't isa, kahit gaano pa kalayo yan, mas maganda talaga yung kasal kasi ayun yung legal eh. Yung legal sa mga mata ng mga Pilipino, lalo na mga old school na Pilipino. So, sa'yo, worth it ang magpakasal? Worth it nga kung nagmamahala na talaga. Tapos, Bakit may kung? Kung. kasi bakit nga kasi siya nagfile ng divorce? Ibig sabihin, gusto niya makipag-iwalay. Kasi sayang yung kasi haharap kayo, pag kinasal kasi kayo, isang beses lang yan na manunumpa ka para sa akin. Kaya pag nanumpa ka, yan dapat panindigan yung parehas yun. Kasi yun eh, kumbaga kasama yun sa pananampalataya ng tao, yung panunumpa sa Diyos, talaga nagmamahalan kayo. Kapag naghiwalay lang kayo kasi nagpakasal kayo, bakit ba kayo nagpakasal? Ano ba rason para nagpakasal kayo? Di ba dapat kayo forever na, kaya nga kayo nagpakasal eh. Kaya nga kayo magiging mag-asawa eh, di ba? Tapos, yun, para lang masabi na naikasal si girl, ganyan, nakaba yung girl niya, yung buhok niya, naikasal siya, may puso sa akin. Ganun ba yun? Hindi naman ganun yun eh. Yung meaning sa akin kasi ng kasal talagang siya eh. Pag kinasal ka, yun na yun. Kumbaga, ayun na yung taong para sa'yo sa palagay mo. Diba? Tsaka, diba sinabi nga doon, magsasama sa hirap at ginhawa. Ibig sabihin, hindi nila kinaya yung mga pagsubok na dumating sa kanila. Kaya, dumating sila sa point na iwalay na lang tayo. Yun. Sayang naman yung salitang magsasama sa hirap at ginhawa. Diba? So, malayo kayo sa isa't isa, kailangan nyo magsakripisyo sa isa't isa. Kasi darating din naman yung time na magsasama kayo. Kasi kasal na nga kayo, nakita kayo, nagpakasal kayo eh. Tapos nalayo lang kayo sa isa't isa. Nagkaroon lang kayo ng magkaibang mundo. Maghihiwalay na kayo, di ba? Paano pa kaya kung may anak na kayo? Ano na lang yung sasabihin ng magiging anak? Dapat talagang magpakasal kung lagi may kung talagang nagmamahalan ba. Di ba? Pag nangako ka, tuparin mo yung pangako mo. Nangako siya, tuparin niya yung pangako niya. Nasa harap kayo ng altar, nangako kayo sa isa't isa eh. Na magsasama kayo sa hirap at ginhawa eh. Binasbasan kayo ng pare, tapos maghihiwalay lang kayo. Diba? Saksi ang Diyos at ang mga malalapit yung kaibigan, magulang, kaibigan. Diba? Mga kamag-anak. Tapos, ano mo yun? Parang napakalaking kalokohan lang na gano'n. Masisira kayo sa mga pagsubok na dumating sa inyo tulad ng may tukso, di ba? Dapat pag ikaw, committed ka na, kasal ka ng tao, dapat matuto ka nang umiwas sa mga tukso, mga gano'n, di ba? Umiwas ka na sa mga bagay na tapos ka na doon. Kaya dapat para sa akin kung magpapakasal ka, tapos ka na sa lahat ng bagay na gusto mo. Yung parang yung lifestyle mo ng binata ka, dapat wala ka na doon, diba? Hindi ka na gano'n. Mag-focus ka na kasi bumubuo ka na ng pamilya. Yun para sa akin. Kasi pag nagkapamilya ka na, tahimik na ang buhay nyo, mag-focus na kayo sa anak nyo, para yung anak nyo, lumaki din siya ng maayos na nababantayan nyo pareho. Papakasal kayo, tapos yung lifestyle nyo, ganun pa rin, tulad ng dati. Gigimik si babae, gigimik si lalaki. Diba? May anak, o yung anak,
sa yaya mapupunta o, 'di ba? Oo. Para sa akin 'yun. Kaya yung kasal kasi importante naman 'yun kasi lalo na sa mga nag-iibang bansa, 'di ba? Importante 'yan. Naririnig ko sa explanation mo, ang kasal sa'yo ay importante. Pero kailangan nila malaman na mahal nila yung isa't isa at tapos na sila sa buhay nilang pagkakabinata nila, dalaga. Dapat tapos na sila doon sa mga yun. Kasi kapag Mm. nagkasal sila, Iba na yung buhay. nagpakasal sila, Mm. iba na yung buhay nila. Diba? Tama ako? Mm. Yun ba yung Tama. sinasabi mo? Mm. Mm. Iba na yung So, buhay pareho nila. tayo Kumbaga, maniniwala. Oo. Sa akin naman, importante ang kasal. Kasi, bakit ka nga naman magpapakasal kung trip nyo lang, di ba? Ang daming maaapektuhan kapag nag-divorce kayo. Hindi lang sa anak ninyo, pati yung mga tao sa paligid ninyo. Kasi, lang. nakita Tsaka nila yung sumpaan nyo, di ba? Tama. Oo. Tama yun. Kasi kung manunumpa ka sa harapan ng altar, sa harapan ng Diyos, o kung ano man yung religion mo, nagsumpaan pa rin kayo sa harapan ng maraming tao. So, sa akin, ang kasal ay parang public siya na nagsumpaan kayo. Pinaalam nyo sa lahat na committed kayo sa isa't isa. Diba tama? Tama. Pero sa akin ganun eh. So, ang akin naman is importante ang kasal. Kung alam mo at buong loob mo sa commitment commitment ng isang kasal, gawin mo yung kasal. Pero kailangan mong pag-aralan din isa puso mo kung bakit kayo magpapakasal, anong meaning ng kasal bago kayo magpakasal. Kasi kung hindi mo alam yung meaning ng kasal, para lang kayo ng trip. Nagsayang kayo ng oras, nagsayang kayo ng panahon, nagsayang kayo ng pera. Diba? Pero ng ibang tao rin. Kasi syempre, ang kasal, dalawang pamilya yun na diba? Nagtutulungan. Hindi lang naman pera nyo yun. Syempre, mag-aambag din yung pera ng pamilya mo. Sa akin, yun ang opinion ko. Hindi. Sa akin naman kasi, ano lang, kailangan, yun nga, tapos ka na dun sa mga bagay na, pagkabinata mo, aalis mo na yun. Pwede ka naman pumunta dun. Kung may oras ka, pero lahat ng mo, sa pamilya mo na, bumubuo na kayo ng pamilya. Oo. Tsaka siya na yung makakasama mo forever eh. Diba? Kaya nga kayo nagpakasal. Kasi kumbaga, parang sigurado na kayo sa isa't isa eh, diba? Mabubuhay na kayo na kayo lang. Diba? Baga, may magpo-focus na kayo sa kaibigan nyo. Yung kaibigan nandiyan naman eh, anytime mapupuntahan nyo. Pero di na katulad ng dati na happy-go-lucky, dapat wala ka na doon. Dapat nasa future ka na nung anak na, nakatingin ka na sa future nung magiging anak mo. Isa pa dapat isipin ng mga tao nagpapakasal. Dapat yung mga tao sa paligid nila, yung healthy, yung dapat suportado sa married life mo. Hindi yung parang nakakademonyo ka pa, diba? Oo. Kasi kung yung tao sa paligid mo ay parang dinidemonyo ka na, ang ganda maging single, no? Ikaw kasi nakapawo ka na sa isang babae. Diba? Ano mo yung parang yung respeto na lang sa'yo ng kaibigan mo, dapat nandun din. Part yun ng mga pagsubok. Kumbaga pagsubok din sa'yo. Kasi diba? Sabi ko nga sa'yo, tapos ka na nga dapat ng mga kaibigan na ganyan, tatawanan mo na lang yun pag sinabi niya sa'yo. Dapat malakas din yung loob mo.
Oo. Dapat Kasi ganun. kahit papaano, bago kayo magkasal, yung kaibigan mo na yun, kaibigan mo na noon pa. So, Mm. para sa'yo dapat handa ka na ilaban mo yung partner mo o yung asawa mo. Handa kang ilaban yun do'n sa kaibigan mo. Hindi ka Oo. dapat nagpapatalo. Kasi minsan kahit kaibigan mo yun, nakakademonyo, eh. Yun Mm. yun lang yung word na mahanap ko dun sa mga gano'n na tao, nakakademonyo ka. Pero minsan Lumayas 'no, ka kung nga. sino pa yung pero alam mo, minsan 'no, kung sino pa yung hindi kasal, sila pa yung mga matitibay yung relasyon. Sila pa Ayun yung nga mga yung kung sino sinasabi yung mga ko, hindi nanunumpa, sila pa yung parang kinasal. oo. Ayun yung mga Tapos dapat yung mga kinakasal, na gano'n. oo, ta's ang nakakatawa is 'di ba ang tagal-tagal na nila magkasama sa buong buhay nila. Pero 'pag nagpakasal sila, dun sila nagkakaroon ng problema. Hindi kasi kaya nagkakaroon ng problema na gano'n, kasi meron pa siyang gustong gawin na hindi kasama yung partner niya sa gusto niyang gawin. Dapat 'pag nagkasal na kayo pareho, yung mga ginagawa niyo konektado sa asawa mo. Mm, Asawa nga tama, kayo, alam niya, 'di ba? hmm. Kung Tsaka hindi makakasama sa kanya, 'di makakasama sa inyo pareho. tama. May Isa pang pang tanong ko sa'yo, Pader. hmm, Bakit ba nagde-divorce ang mag-asawa? Sa ano, kasi naghihiwalay. Sa Pilipinas kasi walang divorce, 'di ba? Bakit hmm. bakit naghihiwalay or nagde-divorce ang mga kasal na? Siguro dahil sa ano, dahil sa kasi nung mag-jowa pa sila hindi naman sila magkasama halos sa bahay, eh, 'di ba? Hmm, Siguro minsan sa ano, sa kasi minsan dun kayo talaga magkakaroon ng makikilala niyo isa't isa 'pag nagsama na kayo sa isang bubong. hmm, Dun yun na maaano yung ugali niyo talaga sa isa't isa, takot na kayo, ganyan, ganyan, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko kung kasal ka na, focus ka na dapat. Kaya siguro naghihiwalay dahil may dumadaang mga tukso, pagsubok na hindi nalalagpasan ng babae o nung lalaki, gano'n. Meron namang hmm. yung pangarap nung babae, pinipigilan nung lalaki, yung pangarap nung lalaki, pinipigilan nung babae, gano'n. Gano'n 'yun. Kaya siguro naghihiwalay, hindi na sila nagkakasundo. Hmm. Sasabihin niya, "Hindi pa kita kilala, ito na gusto kong gawin." "O, eh, di diyan ka na," sasabihin naman ng lalaki Tama nga rin yung sinasabi ng mga matatanda noon na na, bago kayo magpakasal, dapat magsama muna kayo sa isang bubong. "Puwede mag-live-in muna kayo." Mm. 'Di ba mag-girlfriend, boyfriend muna sila, mag-jowa muna sila, ta's mapupunta sa mag-e-engage, magiging Mm. mag-fiancé na sila or time na dapat magkasama sila sa isang bahay. Mm. Parang yun na yung trial and error nila, eh. Kasi tuwing na yung mag-jowa naman kayo, hindi naman ninyo nakikita talaga yung 100% na ugali ng tao, eh. Mm, tsaka di naman minamadali yung pagpapakasal. Kailangan niyo masigurado, Oo, kasi mm, commitment yun, eh. Kasi mm. kapag nagpakasal ka, chapter na yun ng buhay mo. Oo, Kasi tsaka may kapag ano ka na dun, nagpakasal ka, panigurado na magkakaroon na kayo ng anak. mm. Lalo na 'pag Kasi kapag nagkaanak nagkaroon kayo, kayo ng oo, kapag nagkaroon kayo ng anak, 'di ba? Ano na yun, eh, mm, ibang buhay na yun, eh. mm. Tsaka ano, hindi reason yung matagal mo ng kilala si ganyan, matagal mo ng kilala si gan'to, kaya hindi ka makatanggi, yung mga gano'ng bagay. Tapos ka na dun, eh, dinaanan mo na yun. Dapat dun ka na sa panibagong buhay mo nga, sabi mo nga yung panibagong chapter, 'di ba? Mm, 'Pag kinasal ka tama. na, gano'n yun. Iwas ka na sa mga Dapat bagay na puwede magpagulo sa inyo, ayun. oo, kasi nasa inyo rin dalawa yun. Kasi mag-partner kayo sa buhay ninyo, partner in crime, partner for life, kasal na Mm, yun, commitment na yun. Dapat yung word na commitment for life, mm.
inano nyo na Hindi yun nam sa isa't isa na bago kayo magpakasal, dapat alam nyo na kung ano yung ayaw ng part ng magiging asawa mo, ano yung dapat iwasan mo, para hindi kayo mag-away. Dapat yung tapos na kayo mag-adjust sa isa't isa. Oo. Tsaka dapat Parang kilalang swak na kayo. kilala niya na rin talaga yung isa't isa. Oo. Tsaka ano, Kasi ang yung sa unfair naman sa mga tao sa paligid mo na magpapakasal kayo pero hindi nyo pala kilala yung isa't isa, di ba? Tsaka yung ano Katulad naman, niyan. kadalasan pinag-aawayan ng mag-asawa yung tulad sa lalaki, di ba, kundi kaibigan. Pwede ka naman may pagkaibigan eh. Hindi na nga lang ganun kasobra katulad ng dati nakala ko binata ka. Isipin mo na may asawa ka. Diba? Oo. Kasi Kasi makausapin yung asawa. aanuhin mo, kunyari, yun nga, di ba, sa lalaki, mga kaibigan, inuman, mga ganun, di ba? Mga bonding yun, bago kayo mag-asawa. Yung mga babae naman, huwag kayong selfish. Ako, babae ako. Parang, huwag kayong maging selfish na dapat sa'yo lang yung lalaki. Kasi bago maging kayo, may mga kaibigan yan. Oo. Diba? Dapat payagan nyo yung lalaki, yung asawa ninyo, magiging asawa ninyo, na lumabas sa mga kaibigan nila. Kasi hindi naman palagi kayo magkasama dapat. Dapat may space kayo sa isa't isa. Kasi kung palagi kayong magkasama, dyan na yung tipong mananawa na kayo sa isa't isa. Kailangan parang hindi, yung sinasabi kong mananawa is yung parang wala na kayong pag-uusapan. Wala na kayong... may anak kayo eh. Hindi, yun yung mga diba? sinasabi ko is yung wala pang anak. Depende yun sa goal nyo. Kung goal nyo na yung magandang buhay ng anak nyo. Ano mo pa yung pakikibarkada, pakikipagkaibigan? Hindi, ang akin lang. Huwag kang malaki pa, Bear. Ha? Oh. Ikaw gusto mo, pupunta ka kung saan. Huwag kang pa, Bear. Ha? Bakit? Hindi pa naman kasal ang usapang kasal. Tingin mo ba pag kasal ako, gagawin ko pa yung mga bagay na ikakagalit mo na sobra? Depende. Ganun yun. Ang kasal ay pagtali yun. Pagtali. Hindi, ang opinion ko lang yan, pa-Bear, na huwag nyong palaging pagbawalan. Siguro once a month, pwede umalis yung gawa mo, diba? Kasi syempre, kapag, sa ating dalawa, kapag umalis ka, di tayo mag-uusap yun. Panigurado, siguro magme-message tayo na okay ka lang ba? Ito ginagawa ko, nandito na kami, pauwi na kami, mga gano'n updates, diba? Pero alam mo yun, yung once a month na magkasama sila ng mga kaibigan nila, gawain to mag-asawa eh. Kahit may girlfriend-boyfriend, tayong dalawa. Pag-uwi mo, may baong kang storya at may baong kang chismis sa asawa mo. Ano yun? Oo, kasi kung wala kang chismis, anong ginawa mo? Diba? So, yung na yan ng mga Pilipino, kahit ibang lahi, mahilig sila sa chismis. Hindi siguro. Ito, maputol kita saglit ha. Hindi siguro kasi yung ibang babae, kaya naghihigpit na. Siyempre, kasal na nga kayo, di ba? Nandun na rin siguro yung takot niya. Oo, hindi naman mawawala yun. Pero kailangan yung trust, di ba? Nandun pa rin. Yung tiwala nandun. Pero yung takot nandun din. Yun naman yun eh. Hindi mo naman din masisisi ng babae. Tsaka malakas topak ng babae. Kaya sabi ko nga, once a month lang. Hindi araw-araw, hindi weekly. Once a month. Kasi swerte. Pwede ka nga mapagpuntuhan na lang sa mga kaibigan mo. Hindi na kailangan pa kung ano-ano pang gawin mo. Pare-pares lang naman kayo ng may pamilya na kayo.
Minsan rin naman kailangan mo rin yun. Pero, ang akin lang, huwag mo masyadong higpitan yung asawa mo. Kasi minsan, yung away dun nagsisimula. Kung alam mo naman yung asawa mo ay committed sa'yo, hindi umaalis-alis, hindi umiinom araw-araw, hindi nakikipagbarkada, Dapat talaga, nagkaroon ng payagan mo ang lalaki. Tapos ang babae, sa bahay lang yan talaga. Hindi yan umaalis. Ganun lang sa bahay senaryo lang talaga. dapat. Ah? Oo, tayin nyo kaming Oo. mga lalaki. Pag sinabi ko, sige, pupunta ako sa Mamo. tropa, antayin mo ko dyan. Iinom lang kami. Ganon. Ganon Tapos ba? huwag kang tatawag. Antayin mong tumawag ako sa'yo at buksan mo yung pinto. Ganon. Paano kung hindi ko binuksan yung pinto? Joke lang. Hindi, kasal tayo. Didemanda kita. Ayaw mo buksan yung pinto. Hindi. Asawa tayo. Oo. Kita ko buksan yung pinto. Diba? For the boys. Aalis ako. Ikaw, alagaan mo yung anak mo. Babae ka eh. Ikaw mag-alaga ng anak mo. Ako, aalis ako. Day off ko. Diba? Ganun yun. Ikaw, bahay ka, linisin mo yung bahay, alagaan mo yung anak natin, antayin mo ko. Pagdating ko, paghain mo ko ng makakain ko, maiinom ko. Yun. Tapos tatabi na ako sa'yo. Tapos matulog na tayo. Walang away. Simple. Yun lang yun. Diba? Pag tabi mo sa kama, babalutin kita ng kumo, tapos itatapon kita sa labas. Timano. Diba? Actually, natural naman yung nag-aaway. Siya rin naman yung sila nagpapatibay ng relationship. Oo, natural talaga. Kasi, kapag hindi kayo nag-away, hindi normal yun. Hindi normal yun. Tsaka hindi mo kilala yung isa't isa o hindi kayo nag-aaway. Kasi, kung di ka naiinis. Ang mangyayari dyan, parang iwas palagi hanggang mapuno ka. Tapos dun na yung away na matindi. Yung away na pupunta na, hindi ka naman ganyan dati Alam mo yung mga ganun. Nagbago ka na, hindi ka naman ganyan dati. Doon na yan. Yun na pero yun. kung bawa ako, asawa ko, diba? Alis ako, diba? Sabihan ko yung asawa ko na papunta mo yung friend mo dito para hindi ka mainit habang nasa labas ako. Ganoon. Dapat nasa pag-uusap mo. Diba? Para kasi kapag walang ginagawa yung asawa mo, tapos nasa labas ka, kukulitin ka lang na kukulitin yan. Bigyan mo ng kausap yan. Tapos umalis ka. Ganun. May isang magandang paraan din is yung kung sino yung asawa ng kaibigan mo, sila magiging magkaibigan. Yun, pwede yun. Diba? Kasi kunyari ikaw, isa sa mga kaibigan mo nagkaroon ng asawa, tas nag-gathering tayo, diba, sa party, papakilala mo yung asawa ng kaibigan mo sa akin. Magiging magkaibigan kami. So, if ever na meron kayong lahat ng kaibigan mo, kami dalawa magsasama. Diba? Ay, mag-uusap. Pwede naman yun. Kami mag-uusap. Masarap naman siguro, no? Hindi pa nararanasan yung buhay ng asawa. Masarap naman siguro na mahirap na challenge kahit kanina yun. Anong masasabi mo sa divorce at sa paghihiwalay ng mga asawa? Para sa akin, yung divorce kasi, sa papel lang kasi yun, no? Pero yung sa puso kasi, iba yun. Meron kasing pilit ng pinaghiwalay, diba? Para sa akin kasi, wala talaga dapat divorce eh. Kasi tawag doon. Pag alam ng lalaki na pwede naman pala maghiwalay kahit ikasal din, papakasalan na lang papakasal yan. Kasi iba kasi habol dyan yung legal eh, diba? Di mo ko pwede lukuhin, kasal tayo. Ganun yun. Parang mabagagi. Katulad nitong nag-post sa Facebook. Assumption ko lang, so nag-a-assume lang ako. Siguro gusto niya
divorce kasi magkahiwalay sila ng isang bansa. Malayo na. Pasukan natin na nagkaroon na siya ng ibang jowa sa ibang bansa. O, hindi na talaga dapat siya nagpakasal. Kung ganun din pala yung nagiging senaryo niya. Paano ko yung senaryo na nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya dumating siya. Naramdaman ko ulit yung pagmamahal, yung mahal na yun sa kanya, hindi na sa'yo. Naniniwala Ang sakit ka naman nun. Ang sakit naman nun. Ba't may ganun? Parang ang hirap naman nung pinakasalan mo ako tapos dumating yung dating mahal mo, iwanan mo. Hindi, Diba? Sakit hindi yun. dating mahal. May dumating at naramdaman Oo, kaya nga. niya Bawa, yung may pagmamahal. Yung bago siya. Oo, hindi mo dating naramdaman sa mahal. akin yun. Hindi mo naramdaman sa akin yun. Kailangan mo pa maramdaman sa iba yun. Hindi mo ko mahal. Kasi naramdaman mo sa iba eh. Di ba? Ang sakit naman nun. Sinayang mo yung pera ng lalaki. Papakasalan kita. Yung garbo-garbo. Bibilang kita ng sing-sing. Na mamahalin. Oh, Hindi tapos may inab ka lang sa 299. iba? Oh. So kung gano'n ang reason ng babae, talaga bibigyan ko siya ng tanso. Oh. 'Di ba? Mamahal ka rin pala rin. Sige, ito, tanso na lang ang sing-sing na bibigay ko sa'yo. Iiwan mo lang ako sa huli. 'Di ba? So, sa opinion mo, yung reason ng babae is hindi worth it yung sa pakasal, sa divorce. Hindi. Hindi. Dapat paglaban nila yung pagmamahal nila kasi nagpakasal Oo, sila. pagsubok sa'yo yun eh. Paano mo nakasiguradong mahal mo na talaga yun? Diba? Baka wala lang yung asawa mo, kaya ayun yung mo, parang feeling mo, mahal mo. Diba? Paano, O tapos magkakaanak ka doon, kasi sabihin mo, hindi mo pala mahal, babalikan naman sa asawa mo. Biglang pinuntahan ng lalaki yung babae, no? Ay, naramdaman niya ulit yung pagmamahal niya doon sa asawa niya. Anak ko! Ang tawag doon, kabaliwan. Nanggal ba yung tawag doon? Pero para sa akin, pagkasal na kayo, dapat talaga magkasama na kayo. Kasama na kayo talaga. Paano kung ayaw na talaga ng babae or yung lalaki, ayaw na talaga nila? Ako naman, kung ako sa sitwasyon ng lalaki, di ba? Pinaglaban na kita, pero ikaw na yung umaayaw, ano yung bumibitaw, ano pang nilalabang ko? Di ba? Paano naman ako? Paano naman yung sarili ko? Napaka-unfair naman yun. Hindi, kung hindi mo na talaga ako mahal, ba't ko pa ipipilit yung sarili ko sa'yo? May masakit, limitation, oo. Masakit, oo, minahal kita. Pero ako, tinupad ko yung pangako ko at yung sinabi ko sa altar na hindi kita iiwan. Diba? Ako mo, ikaw ang hindi tumupad. So, ikaw ang may problema. Panis. Diba? Panis. Iba rin. Basta ako, tumupad ako sa pangako ko, nilabang kita, pinaglabang kita, pero ikaw na yung umaayaw. Diba? Ano pang gagawin ko? Alam nga namang hatakin kita na parang sa leeg. Diba? Dito ka lang sa tabi ko. Diba? Hindi ka na masaya sa akin. Sabihin na natin na ipaglabang kita, na isama ka sa akin, nagawa ko lahat ng paraan. Araw-araw mo naman ipapamukha sa akin na malungkot ka, di ka masaya. Diba? Maaatim ko pa bang makasama ka nun? Diba? Papalayaan ako bilang mahal kita. Kung saan ka magiging maligaya, kahit masakit para sa akin, gagawin ko yun. Basta, wag na yun, mauulit. Diyan ka na masaya. Diyan ka na masaya. Pag naulit pa yun, ewan ko sa'yo, anong puso meron ka. Ito na ho ang topic nga. Ito mga opinion namin sa worth it ba magpakasal or magpartner na lang kayo. So, ito po yung mga opinion namin, yung dalawa ni Papa Bear. Bye-bye mga kapatid! Ako nga pala ulit si Kaking at kasama ko si Mama Bear. Ito ang ating magandang araw sa inyong lahat. See ya! Peace! Bye!